Narinig nyo? Hello? Opo, Father. Hello? Narinig nyo? Opo. Since hindi ko na kagabi kasi na kahapon na busy ako. Tapos naman ngayon nagmamadali. Ano 'yun? Ano yung gospel? Pwede mo mabasa? At saka masabuti siguro basahin tapos ano 'yun? Idiretso natin yung reflection kung sino gusto mag-testimony o gusto magtanong. Basahin po muna natin yung gospel. Magandang umaga po sa inyo lahat. Huwag po makalimutan. Magandang gabi, magandang hapon po. Yeah. Opo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos sa inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko, kung tinutupad ninyo ang mga utos ko, hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo, upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon ng anumang hingi ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Maraming salamat po. Dalawang o tatlong punto lang ang gusto ko pong ibahagi sa ating lahat sa gospel na nabasa natin. Napakagandang gospel po natin nang nabasa ngayong umaga, no? Ano ang kapiyastahan ngayon? May 14? Hello. Saint Anong Matias po. San Matias. Hindi ko alam kung bakit sarado ang Vatican ngayon. Ascension siguro Ascension. Kaya walang mga trabaho yung madre na nagtatrabaho sa Vatican. Kaya pupunta kami ng Manubelo. Anyway, sa Ascension siguro sa next Sunday. Sa next Sunday ba Ascension? Yes po, Ascension, yes po. Sa Vatican since ano yun? Since hindi sila mayroon silang sariling yan ang tunay na kalendaryo ng ordo sa Vatican. Ano yun ngayon, sineselebrate ang Ascension. Sa atin San Matias. Anyway, yung gospel na nabasa po natin ngayon, yan po, I think yan ang pinaka core, pinaka sentro ng pagkatao at yung sinabi ni Jesus nag-incarnate sa sinabi niya ngayon, magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko, tulad ng pagmamahal ng Ama sa akin, no? Ang unang punto na gusto ko pong ibigay sa inyo, ang pagmamahal pala hindi lang sentimento. Hindi siya sinabi na I love you. Ang sinabi lang niya, anong sabi niya? Nagsabi ba siyang remain in my love? Sino po nagbasa kanina ng gospel? Nadala po kasi ako Mama Mia. Manatili. Yan. Manatili kayo. Isa manatili kayo, mag-remain. Ano ibig sabihin yun? Mag-remain. Ito pong gusto kong ibahagi sa ating lahat itong unang punto. Mananatili tayo sa pagmamahal ng Diyos.
Paano po tayo manatili sa pagmamahal ng Diyos? Hindi lang po sa salita, no? Pag po tayo nananatili sa pagmamahal ng Diyos, ang ibig pong sabihin niyan, nahanda po tayong ibigay ang ating buhay sa Kanya. Hindi lang salita, kundi dapat nating ipakita yung pagmamahal. Ulan sa likod. Ipakita natin yung pagmamahal natin sa kapwa, no? Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. At kung manatili tayo sa Kanya, yan palawang punto, para, no? Kung manatili tayo sa Kanya, madali pong magmahal, madali pong magpatawad, madaling ibigay natin, magsilbi sa kapwa. Ulitin ko po, pag ang pagmamahal natin nananatili sa Panginoon at ang Panginoon nananatili yung pagmamahal niya sa atin, madaling magmahal, madaling magpatawad, at madaling ibigay ang buhay sa kapwa. At pangatlong punto na gusto kong ibigay sa ating lahat, no? Ang pang-last na punto na gusto kong ibigay sa ating lahat na mahirap pong magmahal dahil yung ang pagmamahal natin sometimes pinapaira natin yung ating pagkatao. Di ba sabi niya, magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Okay? Ang pagmamahal ng tao, itong laging paulit-ulit na sinasabi ko, ang pagmamahal ng tao ay ganito. Mamahalin kita kung mahal mo ako. Papatawarin kita kung pagbibigyan mo ako. Mamahalin kita, papatawarin kita kung ginagawa mo ang gusto ko. Yan po ang pagmamahal ng tao. Mahal kita dahil gwapo ka, mahal kita dahil maganda ka. Ang pagmamahal ng Diyos, hindi naman po ganoon. Ang pagmamahal ng Diyos, walang interes. Mahal kita dahil mahal kita. Sino ka pa man, mahal kita dahil mahal kita. No? Sana po, yun nga, sa salita, napakadali. Magaling po tayo magsalita lahat, no? Ako hindi ako marunong magsalita eh. Anyway. Magaling po tayo sa salita, pero sa gawa po, napakahirap, no? Pero, may pero, no? Kung nananatili tayo sa Kanya, kasi ang Diyos nananatili lagi yung pagmamahal niya sa atin eh. Ang tanong, yung pagmamahal ba natin ay naka-angkor sa pagmamahal ng Diyos? Kung yung pagmamahal natin ay naka-angkorado sa pagmamahal ng Diyos, madaling magmahal sa iba, madaling magpatawad sa iba, at madaling magsilbi sa iba. Maraming salamat po. Sana po, na naintindihan niyo po yung gusto kong sabihin. Pasensya na po kasi nag-drive ako, hindi ako makapag-concentrate masyado eh. May mga tanong, may mga gustong magbigay ng inspirational talk, may gusto magbigay ng testimonyansa. Sige po, Brother Greg. Brother Greg. Ako po, Father. Good morning po. Good afternoon. Good Buongiorno. evening. Buongiorno. Ano po, yung pagmamahal kasi sa akin, yung kahit nasaktan ka, o kaya ay pinagpalit ka ng asawa mo sa iba. Yeah. Ibig sabihin, hindi ka na maghihiganti pa.
Hayaan mo na Ano? lang. Ang ibig Hayaan sabihin, mo lang ano sa yun? Panginoon. Pwede, hindi ko maintindihan. Pwede magsalita kang dahan-dahan. Ano sabi mo? Apo. Yung pong pagmamahal kasi, yung walang kapalit, tsaka Okay. yung hinahon, may nahon. Mahina. Hindi Mahina. yung Yeah. padalos-dalos, hindi padalos-dalos. Okay. Tapos yung walang kapalit. Kahit masaktan ka man, at least hindi mo na ganito, ba't ganito, ganito. Diba isisisi mo pa, hindi mo na isisisi. Nangyari na, tapos na. May panibagong bukas na naman. Start ulit, start na new. Ayun lang po para sa akin, ang Amen. Amen. pagmamahal. Salamat Maraming po. salamat. Maraming Ciao, salamat ciao po. po. Ciao. Pero yung wag po natin kakalimutan lahat ha. Wag po natin kakalimutan lahat. Yung pinaka-importante, yung pinaka-last na sinabi ko kanina sa yung punto kanina. Magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko. Ha? Magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko. Yung pagmamahal ng Diyos walang interes. Yung walang pagmamahal ng Diyos walang kapalit. Magmahal lang tayo, no? I think madaling magpatawad kung yung pagmamahal natin ay tulad sa pagmamahal ni Jesus. Pinako siya sa krus, humiliated siya, dinuraan siya, gumawa siya ng tama, tapos pinatay siya. Pero anong sabi niya sa katapusan? Father, forgive them kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Mahirap po yun. Mahirap talaga. Kung walang grasya, kung walang grasya ng Diyos na natatanggap natin sa Kanya, hindi po yan madali. Hindi po yan madali. I think hingiin po natin yan every second siguro. Kasi ang demonyo laging nandyan eh. Ang demonyo laging nandyan, ready lagi para patumbahin kayo, ready lagi para siraan kayo. Always remain in His love. At yung pagmamahal niya, hindi yung pagmamahal natin. Hindi yung pagmamahal ni Cayetano, kay Bato, hindi yung pagmamahal ni Bongbong sa mga Pilipinas, sa mga Pilipino, hindi yung pagmamahal ni Duterte sa mga Pilipino, sino man impaktong politiko yan, yung pagmamahal ni Jesus. Nakita mo, nakatakas daw si Bato eh. No? Sino man nagot diyan, no? Wala tayong pakialam diyan sa kanila. Importante diyan nagtatrabaho kayo. Pagdasal na lang natin silang lahat, no? Pagdasal na natin kasi yun ang gusto ng mga Pilipino eh, na naghihirap. Gusto ng Pilipino na linuloko sila. Gusto ng mga Pilipino na nagtatrabaho sila para sa tapos yung trabaho nila binibigay sa mga magnanakaw. Yan ang gusto ng mga Pilipino eh. 'Di ba? Nakakatuwa, nakakatuwa. Hindi ko alam kung iiyak o tatawa eh. Mama Anyway, transparente lang 'yun para mabuhay tayo lahat. Anyway, para magising pala mabuhay. Sino po ang gustong magbigay ng testimony? Sige po mga kapatid, tanong po tayo sa Father. Hello po. Hello po. Good morning po. Good Good morning morning po. po. Good Good afternoon, morning. mapagpalang Father, sa pagkakaalam ko bilang tayo ay tao, ano po, ang pagmamahal natin ay laging may condition. Siguro nga po yung sinasabi niyo, sa grasya lang ng Panginoon tayo pwedeng humiling kasi by experience at hindi naman iisang tao yung nakakaharap natin, ano po. Kasi tayo bilang tao, yung pagmamahal minsan, nandyan yung favoritism, nandyan po yung mahal kita dahil nakakatulong ka sa akin, mahal kita dahil nakakapagbigay ka sa akin, mahal kita dahil nandyan ka sa tabi ko kapag may problema, mahal kita dahil ikaw lagi yung kasama ko. So marami po sa
bilang tayo ay tao, andun yung una, favoritism. Nandyan ka lang sa tabi ko, mahal kita. After nun, Padre, pwedeng mawala. Pero yung pagmamahal ng Lord sa atin, walang katapusan. So tayo po ay, ikaw po Padre, pare, alam ko na nandyan ka lagi po sa presensya ng Panginoon. Pero bilang kami po ay mananampalataya, sabi natin, nais sumunod sa Panginoon. Yung pagmamahal, Padre, minsan hindi natin masasabing pare-parehas, pantay-pantay kasi sabi ko nga po, tayo na nagmamahal na nais ay may kapalit. Ano pong parang yun po yung nais kong iparating. Bilang tao, hindi siguro mapapantayan natin yung pagmamahal ng Panginoon sa atin na walang katapusang pag-unawa, walang katapusang pagmamahal, pare-parehas, pantay-pantay siya kung magmahal sa atin. Tayo bilang tao, unang po sinasabi ko, marami sa atin, marami bilang tao ay favoritism. Yun lang po, Padre. Maraming salamat po. Salamat po. May dudugtong lang po ako. Lahat po tayo ay pare for baptism. Kami lang, pare kami, ministerial. Pero pare din kayo eh. Pare din kayo, king and prophet. No? Through our baptism, we are all prophet, king, and propeta. Sacerdote, priest. No? Kayo, hindi minister, hindi lang kayo pwede, nagbibinyag na kayo, pwede kayo magbinyag eh, pag sa case of emergency. Hindi lang kayo pwedeng ordain ng pare, no? Pare-pareho po tayo. Kaya at pare-pareho din po tayong tinatawag sa pagiging santo, no? Wag po kayong maniwala. Sasabihin ko po sa inyo, pare po ako, 31 years na akong pare. Wag po kayong maniwala na ang mga pare ay mababait. Karamihan siguro. Pero talagang hindi ko lang alam. 5 years old, lumaki na ako sa parokya eh. 11, nandun ako sa seminaryo. 15, dito ako sa Italia, kasama ko lagi mga pare. Hindi ko alam kung bakit yung mga kasamahan kong pareng Italiano, Mamma Mia, talagang, nakakita na kayong aso? Animal? Mas pampo nga siguro ang kwan eh. Mas mabait pa nga siguro ang aso eh. Kasi ang aso, pagpakainin mo lang, okay na eh. Pero ito, hindi mo alam kung anong tatrayduran ka. Sabi ko, Mamma Mia, mga pare ba to? Diyan sa Vatican, mga kasamahan ko minsan, nag-away-away sila, siraan. Sabi ko, Mamma Mia, ito bang pare? Kaya sabi ko, I think talaga nagkapasalamat ako. Ambulansya na naman. Nagpapasalamat ako, I think blessing din nagkapasalamat ako dahil ang Panginoon, almost 20 years, 31 years na akong pare eh. Isang taon lang ako nagkaroon ng normal na pare, na parish priest. Isang taon lang, isang taon na, for 30 years, 31 years na akong pare For 30 years o 29 years, yung mga pareng kasamahan ko, may kwan talaga sa ulo, may katok sa ulo. Nagsulat nga ako sa Father General eh. Kilala ko na Missionaries of Faith. Nagsulat ako sa Father General. Sabi ko, yung ninakaw mong pere, balik mo. Gago talaga. Tapos, ibibintang pa sa'yo eh. Gago talaga. I think dapat ipagdasal niyo ako eh. Pero nagpapasalamat nga ako dahil ang Panginoon, linagay ako sa ganyan. Dahil wala akong, ngayon, pwede na ako magsalita eh. Noon, hindi ako pa magsalita kasi simpleng pare pa lang tayo eh. Pero ngayon, na medyo matanda na tayo, ay, Mamma Mia. Parang wala akong pakialam talaga na yung naghihintay lang akong tawagin ni Pope Leo eh. Patay na kasi Pope Francis. Naghihintay lang ako tawagin ni Pope Leo
para sabihin ko sa kanya yung mga katarantaduhan ng yung ibang bakla, na homosexual, yung mga gago talaga. Kaya walang, no? Anyway, ipagdasal na lang natin. Kaya wag yung sabihin po ng mga pare mababait. Kuminsan din, salbahe din ako eh. Bakit? Dahil nga sinulatan ko 2 bishop. Sinulatan ko yung 2 bishop. Nagsulat ako sa kay Pope Francis. 2 bishop na Italiano. No? That was 5 years ago. No? Pag po mali, mali. Huwag po natin sabihin yung mali, itama natin. Katarantaduhan yan eh. No? Pag mali, mali. Pag nagkamali po tayo, humingi ng kapatawaran. Bakit po tayo kuminsan ganun? No? Ito lang masabi ko sa inyo. Bakit kuminsan ang mga pare, hindi pare, ibang ugali? Dahil yung pagmamahal nila ay may kondisyon, yung sabi ni ate kanina. Kondisyon. Mabait ako sa iyo dahil ginagawa mo yung sinasabi ko. No? Mahal kita dahil ginagawa mo yung sinasabi ko sa iyo. Hindi po yan ang pagmamahal ni Jesus. Amate, come io o amato voi. Magmahal lang kayo tulad ng pagmamahal ko. Mahirap po yun talaga. Mahirap. Kaya kung minsan, yung kagabi naglaro kami ng football. After nang naliligo kami sa shower, mga Italiano, first time ko makipaglaro sa kanila. Ang galing mo. Anyway, sabi ko, tapos nagkwentuhan kami, ganyan-ganyan. Sinabi ko lang sa kanila, alam nyo, ang buhay natin dito sa mundo ay napakaikli. Huwag niyo nang problemahin yung hindi problema. Kinukomplicate natin eh. Kung hindi ka mahal ng asawa mo, wag mong complicate. Hindi ka mahal eh. Pero mayroon kayong pinagsumpaan na magmahalan. Ang importante, mahalin mo siya. Kung hindi ka mahal, pasensya. Di ba? Ito ang tanong, paano pagpapatuloy pa ba namin ang samahan namin? Tanungin mo ang asawa mo. Nagmamahal, ako mahal kita. Dahil yan ang sinumpaan ko. In good and in bad times. Pero kung ayaw mo na sa akin, sige. Ang importante, yung kalooban mo, wala kang masamang loob. Yun lang naman eh. Ang important, do your part. Ano yung parte ko? Yung parte ko bilang asawa, mahalin ko yung asawa ko bilang lalaki. Hindi yung pagmamahal ng babae kasi lalaki ako eh. Paano ako magmahal ng babae? Paano ako magmahal tulad ng pagmamahal ng isang babae? Hindi ko alam pagmamahal ng isang babae kasi hindi naman ako babae. No? Ang pagmamahal ko, pare, yan ano ba ang pagmamahal ng pare? Maging sensitibo. Hindi yung iba walang pasensya. Nagpare ka ba para sa sarili mo o nagpare ka para sa iba? Kung nagpare ako para sa iba, maski nagutom ako, sasabihan ko, sige, alam niyo po, ang office hanggang alauna lang. Pero po, sa next time, huwag kayo pumunta ng alauna kasi kumakain din ako eh. Kasi kung magtatrabaho ako 24 hours, kinabukasan, Mamma Mia, nasa mental hospital na ako niyan, isaw rito na ako niyan, loko-loko na ako niyan kasi dapat din kumain ng pare eh. Dapat din matulog ang pare. Pero kung gusto niyo magtrabaho ang pare, 24 hours, 1 week siguro yan, patay na yan. Kung gusto niyo patayin ang pare niyo, yan ang gawin niyo. No? Pero ako normal, sabihan ko yung parishioner ko, hindi po tulad ganoon. Kung alam niyo po yung office hour hanggang alauna lang, please naman, napakainin niyo naman ang pare. No? Ngayon, okay lang kasi malayo kayo, nakatira kayo sa Sardinia, nakatira kayo sa Milano, taga Roma ako, walang problema yung gagawin ko. Pero yung may common sense yan. Magkaroon po tayo ng common sense. Hindi yung ibang tao, hindi pa nga nagkatrabaho, nakasiwangot na eh. Mamma mia. Mga pare, ganun. Nagmimisa pa yung isang pare, papatay na yung ilaw. Pare ba yan? Mamma mia. Yung, buti na lang, sabi ko, Mamma mia, buti na laging pare ako. Kasi kung hindi ako pare, Mamma mia, kasabay na siguro ko doon sa MPA, nakipagbarilan na siguro ako. Anyway, transparente lang yun. May gusto pa pong magbigay ng testimonyansa? Ako, Padre. Yes. Yan, sige. Total sinabi mo yan. Sige, pakakainin ka namin sa misa. Ang gusto mong kainin. Salamat, Aros Caldo. Si Melvin. Kaya mas na mahal kita, Melvin eh. Yung Aros Caldo tayo. Pero yung Aros Caldo na binigyan mo sa akin, mami nga, hindi mo sinabi na walang bigas. Sana lalagyan ko ng bigas eh. Sabaw na. Ako na. Huwag yung lalagyan ng bigas eh. Malagkit na. Lalagyan dapat ng kwano. Pero mas masarap yun para hindi. Pero salamat, pero
Para hindi, Pero ano yun, para hindi sa mag-usbog, ano yun, hindi lumaki, o okay yun. The best yun. para hindi maging champurado. Para hindi maging champurado. Tama yun, ha? Tama yun. Mm. Pag magkuhan Pero siguro, anyway, para kanya-kanya na lang siguro yan. Tama yun, oh. pero anyway, tama naman. Pero parang nakonsensya ako, sabi niyo mahal niyo ako eh. Parang kayo rin, Pero nagtanong kayo eh. oo, Mahal niyo ba si Padre? mahal kita. Sinungaling. Hindi, mahal kita dahil sa arroz caldo lang. Kung walang arroz Yun, caldo, yun. hindi kita mahal. Yari. Ayun na, narinig niyo na yun. Hindi pang pagising lang yan ni Padre. Papagising na. Huwag niyo seryosohin yan, ha? Huwag niyo seryosohin yan. May kondisyon pala. Basta tiyaros ka at dinuguan. Yun nga, Padre. Alam niyo, nagiging problema, ano? Minsan, kasalanan din namin, eh. Kasi bakit naging abusado kami sa mga pari? Bakit? Kasi minsan ba, imbis na papagpahingay namin, kumbaga halos inuubos namin, kinakain namin yung oras ng mga pari. Diba? Hindi namin nare-respeto yung pagiging pari minsan. Minsan naman yung tama yung sabi niyo, contradiction naman. Minsan mga pari naman, talagang tawag doon, mga pasaway. Sabi niyo nga, iwan ko rin. Tayo naman din nakaranas din. Anyway, yung pagmamahal ng Padre, yung pagmamahal, pagmamahal na may kasamang kaalaman. Para bang kabutihan at kaalaman. Paano natin malalaman ito? Yung para sa yung victimhood, yung sabi nga nagmamahal kahit nasasaktan. Nagmamahal kahit nasasaktan. So victimhood, yung devotional ng Two Hearts. Pero yung pagmamahal na dapat ay may sapat na kaalaman na ito ay ito nga ba? Ito ay pagmamahal na patungkol sa Diyos o ito ay pagmamahal ko lamang? Kasi marami na tayong mga experience sa ganyan eh. Paano yung ibang paliwanag dito? Ang pagmamahal na may kaalaman mula sa Diyos. Ano? Pagmamahal na may kaalaman? Yes, na nagmumula sa Diyos. Hindi nagmumula sa tao. Yung sabi ko kanina, na yung pagmamahal na nagmumula sa Diyos, yung mahal kita, hindi dahil gumawa ka ng arroz caldo. Mahal kita dahil ikaw ay si Melvin. Yan ang pagmamahal ng Diyos. No? Sino ka man, mahal kita, rinirespeto kita. Yan ang tunay na pagmamahalan. Kaya sa pagmamahal ng mag-asawa, dapat walang kondisyon, unconditional. Gumawa ka man ng arroz caldo, hindi ka man gumawa ng arroz caldo, mahal kita. Yan ang pagmamahal ni Jesus. Tao kasi tayo eh. Pero yan, hinihingi yung grasya. Hingiin natin ang grasyang yan na sana magkaroon tayo ng pagmamahal niya. Again and again. Hindi yan madali. Okay? Hindi madali. Alam natin sa isip, matalino ka man. Pero sa gawa, iba kung mga kapamilya mo, pinatay yung asawa mo, pinatay lahat yung pamilya mo nga, no? Tapos ikaw, meron kang power ngayon na pwede ka makiganti, pwede mong patayin sila lahat. Anong gagawin mo? Sasabihin mo pinapatawad kita o papatayin mo rin sila? Madali magsalita, madali magsalita. Ako minsan no comment ako sa mga ganyan eh. No? No comment kasi madaling magsalita tapos yung sinasabi ni Bato, di ba? Trillanes, make my day. Make my day tapos tumatakbo ka, no? Kaya mahirap magsalita eh. Mahirap magsalita na pinapatawad. Tapos pag nandyan ka na, baka mapatay mo yung mga pumatay sa pamilya mo. Kasi kung minsan magaling tayo hanggang sa hindi natin na-experience yung sufferings ng iba eh. Magaling tayo magsalita. Pero pag nandyan ka na, hindi natin alam kung anong gagawin natin eh. Kaya, ako nga pare, no? Sabi ko dun sa pinsan ko, kasi may narinig ako eh, yung pinsan ko, parang yung asawa niya, parang nag-drug siguro yun eh. Sinabi ko, hindi nagsumbong sa akin yung isang pamangkin ko. Sabi ko dun sa asawa, alam mo, ang tatay mo general, sandali lang ha. Ang tatay mo general, ang tatay ko piloto, wala
Walang baril ang tatay ko. Sandali lang po Tapusin ko na muna. Sandali lang po Tatawagin ko lang yung mga madre. Tatawagin ko yung mga madre. Sandali lang po Yung tatay mo, general. Pero sana hindi ko mabalitaan na sinasaktan mo yung pinsan ko. Kasi pag mabalitaan kong sinasaktan mo yung pinsan ko, o mabaril kita, huwag mong isipin na pare ako o mabaril kita, o mabaril mo ako. Dalawa lang yan. O mabaril kita, o mabaril mo ako. Kaya hindi ko lang sa'yo na irespeto mo yung asawa mo. No? At was mga 20-30 years ago, mga 2 years pa lang akong pari nun No? Yun nga, mahirap po talaga, mahirap yan. Grasya lang po yan ng galing sa Panginoon, kaya nating ma-overcome. Okay. Sandali lang po may tatawagan lang akong mga madre. Kasi andito na ako, sandali lang Masusunod at masusundan natin ang kalooban na inuutos ng Diyos. Mahirap pa magmahal sa kabila na tayo nasasaktan dahil yung pagiging victimhood katulad ng mga santo. Kaya so natanong ko sana kay Padre, ano ang nararamdaman ng mga santo sa kabila, di ba? Hindi naman yan totoo nga naging santo na matuwid. Lahat tayo, sabi ng Padre din kanina, lahat tayo ay kandidato. Di ba? Hindi lang natin maklaim ngayon, nakakaya nga i-claim Ayan si Padre. Okay ka na ba, Padre? Yeah. Yung Padre, ang suot ko kasi nga tanong dito, yung ano yung nararamdaman kasi binanggit mo kanina na lahat tayo candidate for the saints. Lalo na kayo pa si ang pare, kayo yung spiritual director namin, kayo Karamihan ng santo, maniwala kayo. Paano ka magpatawad? Santa Maria Goretti. Tama? Isip mo, Santa Maria Goretti. Paano niya patawarin si Alessandro? Gusto siyang rapin. At sa katapusan, nung pinatay siya, at sinabi niyang, gusto kitang makasama sa paraiso. Normal ba yan? Amen. Normal yan? Hindi yan normal Si St. Francis of Assisi. Pero bakit yun? Dahil yung pagmamahal ni Kristo. O sa St. Francis of Assisi, gusto niyang mag-attach sa poverty, no? Gusto niya magkuan sa mundo. Ibinigay niya lahat. Hindi niya pinakailaman yung mga ari-arian ng tatay, pamilya nila. Ano yan? Normal ba yan? Abnormal para sa akin, abnormal. Yung yaman mo, ayaw mo yung yaman mo? Kaya, ano yun? Napakahirap talaga sa atin, no? Na gumawa ng tama, pagmamahal, forgiveness, no? Hindi natin santo talaga, lahat sila. Wala tayong marinig sa kanila na kinukondemn nila yung kanilang mga enemies. Always forgive their enemies. Always. No? Bakit yon? Bakit sila? Grasya nga, galing kay Kristo. We cannot do it with ourselves. Never. May mga katanungan pa? May gusto magbigay ng Father, ako ulit. Yes. Good morning. Good morning po. Padala kayo ng pakulo pala ng
Okay. mapa. Yes po. Kasi baka mawala ako sa daan. Okay. Salamat, Yeah. Father. Gusto ko lang i-share kasi gusto kong marinig sa iyo manggagaling. Although na may narinig na akong advice, hindi ko alam kung sa iyo din yun galing, no? Yeah. Napag-usapan kasi natin dito yung about sa pare. Kasi hindi ito nangyari sa akin. Yung kaibigan ko, nag-open siya, hindi ko natandaan kung saan nagsimula yung pinag-usapan natin. Ito yung kaibigan kong ito ay nag-confess daw siya. Pumunta daw siya sa St. Peter mismo, nag-confess at ito ay, ang alam ko, may anak siya, 2 yata. Hindi ko nga natanong, siya ang nag-open sa akin na kasal sila pero hindi sa pare. So, ang sabi Ano? nga, alam mo, kasal sila pero hindi sa pare, sa simbahan. Ngayon pumunta siya ng St. Peter mismo. Hindi ko maintindihan. Kasal sila sa huwes lang, yung sa hindi West, sa simbahan. yeah. Oo. Simbahan, Pero may anak na sila. Ngayon pumunta daw siya sa St. St. Peter. Peter mismo, mag-confess talaga. So, Okay. nalungkot din ako, Father, dahil ang sabi niya, alam mo din, pinalabas ako sa confession. Nasaktan daw siya. So, parang nalungkot din ako. Sabi niya, alam mo, nung sinabi ko na kasal siya at hindi kasal sa simbahan, talagang pinalabas, kumbaga, siguro, sinabihan siya na, lumabas ka na. Sabi niya, yun, pinalabas ka agad ako sa confession. Sabi niya, lumabas ka na. Kailan po nangyari yan? Hindi ko alam kailan, basta nabanggit niya lang sa akin nung last week yata, Padre. So, nalungkot din ako dahil sabi niya, biruin mo, pumunta talaga ako sa St. Peter. Akala ko St. Peter ay yung, siyempre, hindi niya naman kagaya sa atin na nandun na tayo na laging nakikinig sa mga advice, no? So, hindi ko masagot kung ano ang tama. Kaya gusto ko mag-ask sa iyo ng another advice in case mangyari ulit yan, ay kumbaga mayroon na akong idea kung paano ko sasagutin. Kasi siyempre, kakalungkot nga naman talaga, Father. Dahil Okay. narinig ko yan kay... Next time narinig. po. Sige. Yung pag may narinig kayo niya, alam ko na. Maraming ganyan. May next time, pag may narinig kayong ganun, sabihin nyo sa mga kabarkada nyo, o sa inyo man, magsulat kayo sa bishop. Magsulat kayo. Ang pare, hindi pwedeng maganon sabihin na lumabas ka sa confessional. You are not a priest. We are here, because we are instruments of God, and we are not gods. Si Jesus ang nagpakamatay sa krus, not the priest. Okay? Kaya walang karapatan na ganun ang salita mo. Alam ko na ang pare, na ang pag hindi kayo kasal sa West, you are living in sin. Okay? Yes, Pero Father. walang karapatan na i-condemn kita. Sa impyerno ka na. Ano yun? Modo, di dire le cose. Ano sa Tagalog yan? Must have our education. No? Hindi malidukad yung ginawa ng pare. Hindi para sa akin yun na mag-ikumpisa ko na lang. Para sa akin, hindi lalaki yun. Yung pare yun taga St. Peter, dapat yun, baka madre yun. Madre siguro yun eh. Kasi ang lalaki, hindi mo gano'n. Pumunta na nga dyan sa'yo, nag-confess na, Father, nagkasala ako, pero, no? Tapos, mumurahin, parang minura mo na yun eh. Pinalabas mo, go out, the confessional. Who are you? No? Sabihan mo, my brother, alam nyo naman na alam natin na mali yung nagawa natin. Pero sa ganito, dapat po umingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Titingnan natin yung buhay natin kung pwede nating bigyan ng solusyon na kung pwede tayo magpakasal sa simbahan. Ganyan ang advice. Hindi yung palabasin mo. Naintindihan niyo ibig sabihin ko? Yes, Hindi yan sa pare. Magsulat kayo. Pag may mga ganyan pang mangyari, sulatan niyo yung bishop. Kunin niyo yung pangalan. Padre, can I ask your name? Can I ask your name? Why? Father, only for, because I want to pray for you.
Tapos isulatan niyo kung anong simbahan, magsulat kayo sa bishop na yung pare niyo dapat yung mabigyan ng leksyon. Hindi ganoon ang pare. Kung siya pagod siya sa pagkapare niya, he can ask permission to his bishop na mag-rest muna. Kaysa ganyan mga bagay, ikaw pang magbibigay ng iskandalo eh. Hindi yan pang pare. Kaya sinasabi ko, di ba? How many times sinasabi ko sa inyo? Don't go to the church only for priest, for cardinal, bishop, or pope. You must go to the church only for God. That's it. Salamat, Father. Yes, Father. You pray for them. You pray for them. Okay. Pagdasal natin. Kasi narinig ko rin dati sa kay Pope Francis na ang advice niya na sabi niya, once na ang tao nagpunta magkumpisan, ibig sabihin nagpapakumbaba na siya at naghingi ng patawad. So, sabi niya, forgive them, accept them. Sabi ni, hindi ko makalimutan yan yung advice. Accept, pero hindi, baka hindi nyo maintindihan. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, kasi you are living in sin eh. Pero yung pagsabi niya, mali, na pinalabas, mali. Oo. Pero tama yung pare tama yung pare, pero mali yung way niya na palabasin ka. Dapat yung way, yung modo. Kasi pag yun nga, pag kayo live in, pumunta kayo, hindi ka mag-justify. Pumunta ka doon para humingi ng kapatawaran. Father, live in po ako. May 2 akong anak. No? Alam ko hindi ako pwede magkomunyon kasi nga live in ako. No? Father, pero po naghingi po ako ng kapatawaran. Ako, bilang pare, okay, ito ang tanong ko sa'yo. Bilang pare, ito ang tanong ko sa'yo. Handa ka na bang magpakasal sa simbahan? Kung handa ka magpakasal sa simbahan, I will forgive you. Pero kung hindi ka handa magpakasal sa simbahan, hindi kita pwedeng patawarin kasi kasalanan yan eh. Halimbawa, magpatay ng tao. Okay? Mas mabuti pumatay ka na lang tao. Father, I kill my wife. Okay? I will ask the penitente. You ask forgiveness? Are you sorry for your sins? Sabi ng pare, yes, Father. Okay, I will forgive you. The day after, I can give you the communion. I will give you the communion because you are sorry for your sins. But if you are live-in, Father, I don't want to get marriage in the church. I cannot forgive you. Naintindihan niyo ibig sabihin ko? Kasi I'm not the priest of the bar. I'm not the priest of Filipino. I'm not the priest of Italian. I'm the priest of the Catholic Church. Naintindihan niyo po ang ibig sabihin ko? Nakuha po niyo po. Yeah. Yes. Ang mali lang ng pare, dahil pinalabas ka kasi nag-sorry na nga eh. Pero modo-modo nga, sabi mo, brother, sana naintindihan yung sinabi ko. Pag hanggang live-in po kayo, hindi ko po kayo pipiling bigyan ng forgiveness. Hindi kasi you are living in sin. Alam mo yan eh. Alam mo yan. Kaya alam mo rin yun po na hindi ka pwede magkomunyon. Okay? Hindi ako pare ng mga Pilipino o pare ng Italia. Pare po ako ng Catholic Church, Roman Catholic Church. Kung gusto niyo lang po na mapatawad kayo ng simbahang Katolika, dapat po magpakasal kayo, ako mismo ang prepare sa inyo ng dokumento at pwede kayong magkomunyon uli, pwede kayong bumalik uli sa simbahan, no? Yun ang sabi ni Pope Francis, no? Kaya pinagalitan niyo yung mga pare sa St. Mary Major. Kasi yung mga pare sa St. Mary Major, yung iba, pinapagalitan talaga, pinapalabas. Mali yun. Modo-modo nga. Instead na palabasin mo, Brad, kakain na po ako, marami pang mga taong gusto magkumpisal. There are many people wants to confess. Let's, maybe tomorrow, we'll see each other and I will give you advice. Pero wag yung palabasin. Nakuha niyo po ang ibig sabihin ko? Yes, Father. St. Peter yung padre
Oo, St. Ah, Mary medyo tapos, ganun. oo. Yeah. Tapos isa pa, yung na-experience ko rin, Father. Maganda. So, nasa sa amin pala, Padre, hindi rin kasalanan na mamili kami ng mga pare na dapat namin kung Sunod, magkumpisal Ibiscote. kami. Ibiscote, Chocolatini. Ano po yun? Ano po yun natin? Ibig sabihin, Father, pag nagkumpisal kami, kasi dyan sa Santa Maria Maggiore, di ba maraming nagpapakumpisal dyan. So, ako na pinipili ko na yung taong comfort ako kasi mayroong mga stricto talaga dyan, Padre, na instead na gumaan ang loob mo, parang lalo kang Bibigat pa. bibigat pa. So, mayroong isang pari dyan na one time nag-confess ako, sinabi ko, Padre, it depends kung maniwala ka sa akin. Ang sagot niya, no, I believe in you. So, parang hindi kagaya sa mga na-experience ko na parang yung hindi naman siguro galit, pero hindi nakakatulong para gumaan ang loob mo. So, ibig sabihin, Father, may mga, mayroong kaming karapatan mamili kung sinong pare. Hindi lang na basta na lang kung sino-sino. So, if alam namin or kilala namin na magaan ang loob namin, pwede kaming pumunta doon sa pare yun. Salamat, Tama po Father. yan. Tama po yan. At Pumili kayo ng pare. nalulungkot ako sa kaibigan ko yun kasi hindi naman siya siguro laging nakakapakinig kagaya natin. Oo. So, siguro Okay, nag-interest siya doon tapos ganun ang nangyari. So, sorry about it sa kanya, Padre. Sabi ko, magkumpisal ka na lang ulit sa ibang simbahan. Yun na lang ang sinabi ko sa kanya. Tama yun. So, Tama pong hindi ko advice. alam. Salamat, Father. Salamat. God bless po, Father. Tama pong advice yun. Oh. Salamat po. Sister Marita, sige po. Sister Marita. Okay po mga kapatid. Wala na po bang katanungan kay Father? Kung wala na po, Father, final blessing po. Kung wala na pong katanungan. Buongiorno. Grazie a voi, sono contento. Il compleanno del mio papà. Sono fortunato di stare con le sue. May gusto po pong mag-ban, may gusto po. Oh, 10 minutes we stop na. Okay? Kasi yeah. May mga gusto pang magbigay ng reflection. Mga kapatid, meron pa po bang katanungan? Kung wala na po, Father, final blessing po. Kung wala na po magtatanong. Father. Hello po, Father. Hello. Hello po, Father. Padre, buongiorno. Buongiorno. Padre, wala pa nagsasalita. Gusto ko lang pong i-share sa inyo. Meron din pong, dahil pari nga siyang Italiano, yun pong simbahan